Hi guys, maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa babae. Kung sino tong isinama pong babae ni Paula Avellino sa isang mall na sinusumbong ng mga fans kay Chinita Princess or kay Kim Chiu, mga kakimpaw. So, sino nga ba yun? Alamin nga natin yan at pag-usapan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon nga, dumako naman po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa atin pong mga daily balita. So, ang first commenter nga natin ngayon, para po sa gabing ito ay si Miss Maria Otman. Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya rito, ayan. Hi Gandara! Hello! Alam mo Gandara, napag-isip-isip ko, siguro itong lawyer na to, siguro binabayaran ito. Mga bossing ng mga taga-Itbulaga para takutin si Kim Chiu. Pero ang sa akin lang, kailangan kumilos din si Kim Chiu. Huwag siyang magpatalo o matakot dahil alam niyang wala siyang ginagawang kasalanan. Kailangan kumuha rin si Kim Chiu ng sariling lawyer para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi pwedeng kabilang panig lang ang magpakitang takot kay Kim Chiu. Kailangan kumilos na rin ang mga management ni Kim Chiu dahil sobra na ang ginagawa nila kay Kim Chiu. Dahil itong mga staff ng It's Showtime, tahimik sila ngayon na hindi nila maipagtanggol si Kim Chiu. Kung tutuusin, silang may kasalanan. Ngayon, bagsak na si Kim Chiu sa mga walang hiyang basher na yan. Ang kakapal ng mukha. Pwede rin gawin ni Kim Chiu ang magdemanda, kontrademanda. Kung sakali, magdemanda ang Itbulaga para patunayan niya na wala siyang ginagawang masama. Kung tutuusin, si Kim Chiu ang isa sa pinaka mabait na artista sa showbiz industry. Never siyang na-involve o napasali. Kung baga, kakagulo ang kapwa niya artista at si Kim Chiu ang isa sa pinagmamalaki ng ABS-CBN dahil sa pagka-loyalty niya sa trabaho at kahit kailan hindi niya napag-isipan ang lumipat sa ibang network. Kahit offeran siya ng malaking halaga dahil mahal niya ang ABS-CBN at kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang ABS-CBN. At si Kim Chiu ang isa sa pinakamatagal na artista sa showbiz na hanggang ngayon sobrang sikat pa rin dahil sa maganda niyang attitude, sa magandang pakikisama sa kapwa niya artista. Maraming celebrity ang magpapatunay, lalo sa mga nakasama niya na sa mga nagawa niyang project at patunayan nila kung gaano makisama si Kim Chiu sa kanila. At sobrang bait at matulungin at nagpapasaya sa kanila. At lahat ng mga staff na nakakasama niya sa mga project niya ay nababaitan kay Kim Chiu. Yung mga bashing na yan, kumita yan sa pangbabashing kay Kim Chiu kasi may mga mastermind yan, mga nagbabayad sa kanila. Islo na kung below the belt ang pambabash nila kay Kim Chiu. Siyempre, malaki ang ibabayad sa kanila ng mastermind, kaya kumikita yung mga yan. Hindi nila gagawin ang pangbabash kay Kim Chiu kung hindi sila kumikita. At hindi sila mag-aaksaya ng panahon dyan. Kung nila, pagkakakitaan ng pangbabash kay Kim Chiu, dahil alam nila, laging trending si Kim Chiu sa bawat puna ng mga bashing nila. Ayan, thank you so much Miss Maria Otman. Pero, pag-usapan lang natin yung tungkol sa attorney ni mga kakimpaw. Hindi naman siguro bayaran ng TVJ kasi naniniwala po ako na hindi yan kayang gawin ng TVJ, okay?
Isang bagay na maling paratang na masasabi natin, mga kakimpawa. At the end of the day, wala po tayong ebidensya, kaya mahirap pong magsalita, mga kakimpaw. At hindi nga po gawain din yan ng TVJ. So, labas na po natin yan sa usapan. Masyadong lumalaki Sa halip na Kim and Raisa lang, may nadadamay na iba. Palaki yan ng palaki, at pag nandamay ng nandamay, palaki ng palaki ang issue, at mas lalong hindi po yan matatapos. So, naniniwala ako na labas po ang TVJ, and nagbigay lang talaga ng opinion ang isang attorney na yon. Kung batas ang pag-uusapan, mga kakimpaw, ay may pananagutan si Kim Chiu. Ganon. Pero, I don't think na ipupursue ni Raisa ang magsampa ng reklamo kung sakali. Siguro to inform lang din mga tao na may nag-i-exist ng ganyang batas, kaya mag-iingat kasi baka mamaya hindi mo kilala yung binabangga mo. Tapos mabigla ka na lang o magulat ka na lang napasok pala sa sa batas ng Pilipinas yung ginagawa, mga kakimpawa. Ayun, tingin ko yun po yung point ng attorney na yun. Pero masasabi ko na si Kim Chiu ay wala pong sino man na nilait na tao. Wala pong ininsulto, lalong-lalo na po si Raisa Mea. Well, siguro yung pagbanggit kay Raisa, siguro iwasan na lang ng mga Showtime host na gamiting joke. Dahil, kabilang show yun di ba, mga kakimpaw? So, na lang, labas na lang nila yung sarili nila doon. And tungkol naman sa dapat kumuha na rin ng abogado si Kim para panglaban, mga kakimpaw, para hindi lang siya yung tinatakot, kundi manakot na rin si Kim. I don't agree, mga kakimpaw. I mean, yung demanda kontra demanda, pwede. Kung i-demanda si Kim, magdemanda din siya. Pwede yon. Pero kung magdidemanda lang basta-basta si Kim, magdidemanda na lang siya, na siya lang mag-isa o siya yung mangunguna para manakot, ganyan, I don't think. Kasi hindi po lahat ng laban ay kailangang labanan. 'Di ba? Choose your battle wisely, mga kakimpaw, ika nga. Para sa akin, matalino po si Kimi. Ayan, sinasabi man nilang bobita si Kim. Para sa akin, matalino si Kim. Alam niya kung aling laban ang dapat niyang labanan, mga kakimpaw, pangil sa pangil. At kung kailan pikit mata na lang, bahala kayo dyan. Sabihin niyo yung gusto niyo sabihin, wala akong pakialam. Yung matalinong move ba, mga kakimpaw. So, naniniwala ako doon na matalino si Kim. Kayo po ba, mga kakimpaw, dito sa mga nakikinig sa atin ngayon, anong inyong say? Agree din po ba kayo sa sinabi ko, or agree kayo kay Miss Mariotman sa kanyang opinion? Well, kanya-kanya naman kasi tayo at ginagalang natin yan lahat. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa bago pong business venture ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. So, ayan, pinakita nga po ni Paolo ang bago niyang business kung saan ito po itong playground para sa mga bata. Sa Ayala Vermosa po to, mga kakimpaw, ha. Ngayon meron siyang kasamang babae sa picture. Ito yun, mga kakimpaw, kung makikita po ninyo. Grabe yung tingin ni Paolo Avellino, no? Parang napakalagkit daw, mga kakimpaw. Kahit may salamin. Iba yung tinginan ni Paolo Avellino ang napapansin ng mga ng mga fans. Alam niyo naman, di ba? Medyo selosa ang mga fans, lalo na mga senior. Sila na po yung nagsiselos para kay Kim, nasasaktan po para kay Kim, and bumabakod para kay Kim. So, para sa kanila, na anak na ang turing kay Kim at kay Paolo, hindi dapat ganito ang tinginan ni Paolo sa isang babae. Kahit pa may konting space sa kanila or hindi naman nakahawak si Pao, yung tingin daw kasi bakit ganyan, sabi ng mga fans. So, ayan na, nagwawala ng iba at nagsusumbong na agad kay Chinita Princess na
eto daw, hindi mapagkakatiwalaan si Paulo, etc. Pinapabantayan kay Kimi. Ay, grabe naman. So, narito ang ilan po sa mga negative comments kay Paulo Avellino. Body language greater than actual communication. Hindi naman bago yan sa kanya. Actually, dami nga yung iba may video pa. Once a flirt / cheater, always a flirt and cheater. Paulo Avellino. Kaya Prinsesa Chinita, you get what you tolerate. Kaya until now, tago sa dilim. Ayan, at meron pang caps lock sa ate mo. Grabe naman ha, tingin pa lang yan mga kakimpaw. Meron na po agad mali siya. Pag hindi ka naman talaga agad-agad, naloka mga kakimpaw, diba? Na para bang wala pong gagawing tama si Paulo Avellino basta meron pong babae sa paligid. Anong tingin nyo kay Paulo? Grabe naman sa cheater and the flirt. Ito pa. Well, totoo naman, taliwas ang gawa or actions sa salita ni Paulo Avellino. Body language greater than actual communication. #KimPao. So, sino nga ba to? Ang babaeng to mga kakimpawa. Bakit kasama siya ni Paulo Avellino dyan sa mall or sa Ayala, dito sa bagong business venture ni Paulo? Bakit siya nandyan? Sino siya kay Paulo Avellino? So, napag-alaman nga natin na ito po'y isang talent or model, mga kakimpaw, for Play Space ni Paulo Avellino na opening soon sa Ayala, Vermosa. So, talent lang po ito at model, mga kakimpaw. Wala na pong iba. And patungkol naman dun sa tingin, mga kakimpaw, malay nyo naman, nagpa-picture talaga sa ati girl at nag-request kay Paulo Avellino na baka pwede po pa-picture na kunwari, ganyan. Ayan, katulad nung nasa picture nga, mga kakimpaw, di ba? Para sulit yung pagpapapicture. Yung parang may sarili ka ng love story sa picture na yan. Once in a lifetime, di ba, mga kakimpaw? Why not? Kung go lang at okay lang din naman kay Paulo as a fan, di ba? Pwede naman ganon. Maraming side story man mga kakimpaw. Kaya hindi dapat bigyan ng mali siya. And grabe naman sa pagtatag pa talaga kay Chinita Princess. May pagsumbong, may pagbabanta na ganyan ang mangyayari kung ito tolerate mo. Kaya nananatili daw sa anino ang kanilang relasyon ay dahil ganyan nga. Once a flirt is always be a flirt. Once a cheater is always a cheater. Mga kakimpaw. So, naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala ako doon pero hindi ako naniniwalang isa si Paulo Avellino doon. So, ayun lang muna guys, yung ating update for tonight. Thank you so much po sa pakikinig and makita-kits po ulit sa susunod natin, chika. Ingat po palagi.